Ngayong araw mga kuys, magluluto naman tayo ngayon ng sobrang basic at sobrang dali na Shanghai na hipon o lumpia na hipon na buo. Di ko alam mga kuys kung nakapag-try na kayo ng ganito, kaya ito mga kuys, papakita ko sa inyo na sobrang basic nito. Tapos ito mga kuys, ito yung mga kailangan natin para dito sa ating lumpiang Shanghai na hipon o Shanghai shrimp. Ito na mga kuys. Ang ginagawa natin sa una dito, babalatan syempre natin yung hipon. Tapos pinapakita ko ng ganyan mga kuys, hinihiwa-hiwa ko yung gilid-gilid niya kasi para mag-straight yung hipon. Kasi pag di natin hiniwa yun, ang itsura niyan parang letter C yan mga kuys. Kasi ito, meron tayong red bell pepper dyan, green bell pepper at ordinary cheese. Naglagay rin ako dito ng harina na may tubig. Ito yung gagawin natin pandikit natin dyan mamaya mga kuys. Ipapakita ko sa inyo yung pinakamagandang balot sa buong mundo ng Shanghai na hipon. Nakita nyo mga na tinupi ko lang ng konti doon na pa 1/4 size at ito ilalagay natin ito, igigilid natin yan mga kuys. Yan yung gagawin ko dyan ha. Walang tatapon dyan mga kuys at walang lalabas dyan pag minilagay tayo. Naglagay tayo ng bell pepper dyan, 3 piraso yon. Naglagay rin tayo ng green din dyan sa likod naman ng hipon. At maglalagay tayo dyan ng cheese. Tignan nyo naman mga kuys ha, hindi pa naluluto pero mukha nang masarap, diba? Tignan nyo. Tapos yan, iikutin natin yan ng pinakamagandang dirty hands natin at pinakamalinis sa buong mundo. Pag naikot natin isang ikot yan, tatakpan na natin yan para talagang walang makakalabas kahit hangin mga kuys. Tignan nyo ha. Tapos syempre didikitan natin yan ng ginawa nating pandikit. Yung harina na may tubig. Tignan nyo mga kuys. Napakaganda magbalot mga kuys. Parang pang Chinese restaurant no. Tignan nyo naman no. Ipit na ipit. Ito mga kuys, papakita ko sa inyo yung mas malapit na angulo para mas makita nyo talaga kung paano natin ginawa ng malupitang balot yan. Ayan mga kuys, nakita nyo yung hipon. Tapos ito yung pambalot. Tinupi lang natin ng bago magkalahati yun mga kuys. Tapos ito yung hipon. Kaya siya straight mga kuys. Sinabi ko na hiniwa-hiwa ko sa gilid. Naglagay tayo ng bell pepper at maraming cheese dyan. Isang ikot, sabay tupi. Yan, sabay higpit, sabay yung pandikit. Ganun kadali lang mga kuys. Isa pa ulit ha. Tingnan nyo ha, cheese. Ito naman mga kuys pala, cheese flavor yung nilagay natin dyan. Kung ayaw nyo na may bell pepper, cheese ang ilagay nyo dyan. Sobrang basic mga kuys. Tapos ito, nung naubos na yung hipon, sayang naman yung cheese. Magagawa naman tayo ng cheese stick na pinakamasarap sa buong mundo. Biro mo, may cheese na may bell pepper pa. Ano pa ba naman hilingin mo dyan mga kuys? Sino yun no? Ang ganda ng balot oh. Parang kala mo makina yung gumawa no? Siyempre, ano pa bang gagawin natin dyan? Ipiprito na natin yan. Yung apoy pala niya, hindi siya dapat sobrang lakas. Kasi ang gusto natin dyan, maluto rin talaga yung hipon ng maayos sa loob. So, saktuan lakas lang, medium heat lang yan mga kuys. Tapos bantay lang tayo, ikot lang natin ng ikot yan para hindi naman masunog yan. Hindi na natin kakamayin mga kuys kasi pag kinamay ko yan, baka bumilib na naman kayo. Kaya gumamit tayo ng tong. Sa pagdidrain ng lumpiang hipon, dapat pataob mga kuys yung buntot mismo ng hipon na nasa ilalim. Kasi diba, gaya na sinabi ko kanina, unti mo hangin, hindi makakalabas yan sa galing ko magbalot. Kaya dapat ganyan yung pagdidrain ng lumpiang hipon. Kasi ito mga kuys, paparinig ko sa inyo kung gaano kalutong itong ginawa ko at gaano kasarap tong lumpiang hipon na ginawa natin. Tingnan nyo, pakinggan nyo. Grabe, lutong mga kuys, no, diba? Ganun na kasimpleng gumawa ng lumpiang hipon. Tara mga kuys, kain. Salamat.